adjust. Ay, yun lang. Yung tungkol po dun sa brace, ano po yun? Bale, ang akala ko din po kasi nun, wala na po akong babayaran sa yung kasi 'di ba po yung sa vlog po sabi po dun nung ano ng doktor po pag nagbayad po ng 65K wala na daw po akong babayaran. Ngayon po nung mga nagbabalik-balik po ako noon at sa adjust pagpa-adjust nga po hinihingan po ako ng 3K ganyan 7K inaabot pong 7K kasi ay hindi ko pa po alam noon kung bakit po hinihingan pa ako hindi ko pa po siya tinatanong noon dun ko po na-realize yung sabi po no na ano na yung sa 65K nga po na hindi na daw po baga ako sisingilin. Naisip ko po yun. Tapos, tinanong ko po siya si Doc, tinanong ko po si Doc po doon na, bakit po ako nagbabayad pa ng, ano, ng 3K, 3K, 7K, ganyan, pag magpapa-adjust, sabi niya po, nung ano na, pag binul payment na po ng 65K, hindi na po ako magbibigay-bigay pag tuwing magpapa-adjust. Yun po, ang sagot po sa akin ni Doc po, nag-down lang daw po nun si Kuya Rab ng 20K or 25 po ata yun. Kaya po ako nagbabayad pa. Yun po yung totoo dun sa ano. Kasi nalaman ko din po na may nagparang 100K po ata yun. Yung ano, sponsor po para po dun sa brace. Yun po yung totoo po dun. Tongek! Tralalelo, tralala. Ang ganda pakinggan. Pusang gala ka. Naghahanap ka pa ng pera. Question mo pa yung, inahanap mo yung pera, yung pinapaabot sa'yo ng sponsor, binibilang mo, yung alam mo na pinapaabot ng sponsor, pero hindi mo binibilang yung mga pinapalabas ng taong tumulong sa'yo, kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magkakaroon ng ganyang sponsor. So, yun yan mga kabady. Nagtataka daw siya, bakit pagbabalik-balik daw siya doon sa dentist niya, bakit nagbabayad pa siya? Kahit sabihin na fully paid na daw. Pinaayos na nga ngipin mo ng libre na wala kang kahirap-hirap, maghahanap ka pa? Langhiyang buhay ito. Natural, magbabayad ka kasi nagpapa-adjust ka. Ang tanong, ilang buwan na ba yung brace mo na yan? Ako, sa totoo mga kabady ako ngipin ko postiso tong sa harap. 4 na ngipin. Kaya hindi ito nagpantay. Kaya parang may sobra dito yung sa kabila na parang pangil siya yung kinalabasan niya. Kasi nung nagbakasyon ako 2024 sa Pilipinas, nagpabunot ako 1 week bago ako pupunta sa Manila para magbakasyon, pinabunot ko to. Tapos after 1 week, saka ako sinukatan ng postiso ko. Ngayon, nung sinukatan ako, hindi pa masyado gumaling yung gums ko. Ngayon, yung kinalabasan, na ikabit na yung ngipin na to, nag-compress pa yung gums ko. Kaya, lumubog siya. Hindi siya nagpantay sa original na ngipin ko. Pustiso to mga kabady. Ngayon, dahil ganito yung sitwasyon ng ngipin ko, tinanong ko yung dentist ko kung ano yung magandang gawin, kung libre pa ba yung pagbalik doon. Imagine niyo ilang taon ako bago makabalik doon, 2 years. So ngayon, nag-extend na naman ako, baka mag 4 years pa. So hindi na nila yon sagot, hindi na sagot ng dentist yun. Kung ipapaayos ko pa ulit itong postiso ko, mapapaayos ko to, pero kailangan kong bayaran. Sa ngipin yan mga kabady, kailangan mong bayaran yan kahit na 1 month o ganito, ganyan. Tinanong ko siya, what if kung andyan ako sa Pilipinas tapos binalik ko sa'yo? Kailangan kong bayaran panibago yung postisong babaguhin. Wala nang halos libre ngayon. Sa totoosin lang, itong ngipin ko, nasira to. Elementary or high school ako. Imagine niyo ilang taon ako dito sa abroad. 5 years ako bago magbakasyon. Naabutan na ng 1 dekada. Nagtatrabaho ako dito. Nagpapakahirap ako dito. Pero nahirapan pa ako ipaayos yung ngipin ko. Ikaw, na para nang mukhang sipunin ka pa doon sa tabing dagat nung pinulot ka, pinaayos yung ngipin mo, pinaalay ng maayos yung ngipin mo, na wala kang paghihirap, na hindi nanggaling mismo sa bulsa mo yan,
ikaw pa ngayon magrereklamo. Bakit hindi mo subukan ipaayos yung mata mo nang luminaw yan, nang makita mo ang katotohanan? Nang makita mo kung ano yung katotohanan sa mga pinagagawa mo, ikaw na yung nilibre. Pinaayos yung ngipin mo, na hindi nanggaling sa bulsa mo, na hindi ka na nagpakahirap. Ngayon, nabalitaan mo, dito sa sponsor, nagbigay ng ganito, ganyan. Binibilang mo yung pinapabot ng galing sa sponsor, pero hindi mo binibilang yung ginagastos sa'yo ng taong naging tulay kung bakit ka nagkaroon ng sponsor. Ngayon, yung ngipin mo na yan, dati, sungki-sungki yan. Pinabrace, natural, every week, every month, nagko-compress yan. Nag-i-straighten sila, kaya ka nga nagpa-brace para ma-align yan Natural na umiiba yung brace mo sa ngipin mo na kailangan i-adjust yan. Pero hindi ibig sabihin na yung binayad mong 65,000 na yon, kailangan kada pa-adjust mo, librehin din. Sino ka? VIP ka ba nila? CEO ka ba nila na nag-e-expect ka ng librehin ka? Kahit nga sa mata mo minsan, di ba? Yung may mga salamin, kahit senior na nga, na-covered yan sila sa ilang porsyento na discount yan. Kapag nagpaayos yan, pag nagpasukat sila ng mata nila, once na ma-disalign yung salamin nila, wala nang libre, kailangan mong bayaran yan. Ngipin mo pa kaya? Na ilang buwan na yan? Na wala kang pahirap-hirap na magpa-brace ka para ma-align ng maayos yan? Naku, Bianse. Ang sarap mong pulutan ng si Orchin, sabay batukan ka, pero yung tama sa dila, nang manahimik ka na lang, bakit hindi ka na lang maging masaya sa kung ano merong tinatahak ka at kung anong meron ka ngayon na hindi nanggaling mismo sa bulsa mo yun? Oo, maging fair ako dito. Kahit sabihin natin na binigay ng sponsor 100K, yung binayad lang doon 65K. Konsensya na ni Rab yun. Pananagutan na ni Rab yun. Hindi na sa'yo yun. Magpasalamat ka na lang na kahit papaano naambagan ka kesa naman nagbigay yung sponsor na ni 5, wala ka. Imaginein mo yung bahay mo. Ilang milyon inabot? Sa 100K, kikwestiyonin mo. Grabe ka naman, Bianse. Oo, sabihin natin, sinagot mo lang. Pero, sa maganda sanang paraan, kung talagang punto mong pagsagot, mag-video ka kasama yung dentist na yon para may pruweba ka. Hindi yung verbal ka lang, verbal na nga lang, ayaw mo pa magpakita sa kamera. Paano mo kami mapapaniwala? Sige nga. Tao nga naman ngayon, nakausad lang sa kahirapan, nakala mo na kung sino. Ibalik mong panoorin lahat ng vlog ng Kalingap sa'yo. Kung gaano kalaki ang naipalabas nila sa'yo din. Kung worth it ba lahat ng binigay ng sponsor sa'yo kesa sa total na pinalabas nila para sa pamilya mo. Hindi lang para sa pamilya mo. Para mismo sa sarili mo din. Grabe ka. Kung nanahimik ka na lang sana, yan yung sinasabi mo na gusto mo ng katahimikan, pero ikaw mismo din nagwawala din sa social media na hindi naman nagpapakita. Ginagawa mo lang tanga yung sarili mo. Bakit hindi na lang maging masaya na kahit papano na naging maganda bahay nila, nagka-negosyo sila, nagka-tricycle sila, nagka-motor sila. Imagine niyo yun, nakatapos sa pag-aaral na may allowance sa Team Kalingap. Tapos dahil lang sa brace, kikwestiyonin mo, hahanapin mo yung pera na binigay ng sponsor. Hindi mo nga
hindi mo tiningnan kung ano din yung pagod, hirap at sakripisyo ng mga taong tumulong sa'yo bago mo questionin yan? Ako nga na buwan-buwan, tag 30,000 yung sahod ko dito. Pahirapan pa nga ako bago mapaayos yung ngipin ko. Pero ikaw, wala kang kahirap-hirap na hindi nanggaling sa bulsa mo. Ikaw pa yung kuda ng kuda. Sa totoo lang, ang sarap mong batuka ng ng sea urchin. Pero sa dila yung tagos. Alam mo yung ganun, no? Babatukan siya pero sa dila yung tama. Kung ano man yung dyan, kung ano man yung about sa sponsor dyan, si Kalingap na yan, tsaka yung sponsor doon, yung magkakaroon ng problema, hindi ikaw. Kasi pag ikaw yung kuda ng kuda, nagmumukha kang pera. Kasi naghahabol ka samantala yung mga sponsor na yan, hindi nga naghahabol kay Kalingap. O hindi nga nila kinakausap diretso si Kalingap para na sila sana yung magkausap dyan at magkaayos dyan. Hindi ikaw. Ikaw na tumatanggap lang. Ikaw pa kuda ng kuda. Imbis na magpasalamat ka kahit hindi ka nila kadugo, kinaawaan ka. Hay, ambot sa mo Beyonce. Buang-buang gid.